Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At siyempre po, kailangan po gawin natin ang lahat ng bagay na may nagbibigay papuri, kalwalatian at pasasalamat sa Diyos. Naragdagan na naman po yung ating buhay. So, ang kalagayan po ng Region 3 na po ay GCQ na po tayo. So, may mga relax na bagay po na dito ay hindi kagaya ng ECQ na napakaigpit po yun. Ito ay merong malaya po na kahit ano paglabas, may limitation lang po. Kaya lang ang mga mayors po dito sa Pampanga ay nag-usap-usap upang i-adapt muna for 1 week yung modified ECQ. So after 1 week, pag nakita po talaga na maganda yung development, i-apply na po natin yung GCQ. Kasi yun naman po talaga ang in-announce ng national government na ipaiiral po dito sa atin. So, for the time being, ay para ma-prevent po yung biglaan po na akala ng mga tao ay lahat na sila ay malaya ng lalabas lahat, at hindi na po mangyayari yung social distancing. Baka lalala po, yan po yung inaalala nila. So, yan po yung latest, para sa ganun po alam natin ang ating situation. Tayo po dito sa Pampanga. Actually, Region 3 GCQ yan. So, kung ano yun po yung mga rules dyan sa under GCQ, ina-apply po ngayon ng ibang mga probinsya. So, ngayon sa atin, ay in-adapt muna yung modified ECQ, yung community ay tawag dito yan na enhanced community quarantine. Medyo may pagkaigpit ng konti yung kesa sa GCQ. Yung GCQ yan ang general community quarantine, pero nandito pa rin po tayo sa ilalim ng quarantine na panahon. So ngayon ay salamat tayo sa Panginoon dahil nandito pa yung kanyang paglalaan ng kanyang oras para po nating ipagpatuloy ang ating pong mga live service po natin dahil wala pa po tayo dun sa tinatawag natin na malayang gathering kasi although yan ay inaalaw na yan, pero gusto ko pong liwanagin maayos yun kasi iba-iba yung may mga conflict na announcement. Kasi doon sa mga ibang area sa bandang Kabisayan at saka sa Mindanao, I think if I'm not mistaken, ay yung mga diniklarang GCQ ay lahat ng mga religious groups doon sa Los ay sila po ay umapila at nakiusap kung pwede ay allow na po yung religious gathering. Nag-oppose lang po yung mga local officials. Kaya hindi po na-adapt yun sa lugar nila. Hindi ko po alam dito sa atin kung merong opposition, or para lang kasi merong lumilitaw dito na GCQ, bawal pa rin ang religious gathering and other gatherings. Pero meron naman po particular na Pinos, yung senior, yung isang pastor na kaibigan natin, ay nakasaad doon, ay allowed po yung religious gathering provided na ito po ay kailangan i-adapt po talaga yung strict na social distancing. So, bali gusto ko pong ma-verify ito ng maigi para sa ganon baka matulungan ninyo ako dyan sa pagsubaybay ninyo sa mga balita upang sa ganon ay kung loloobin ng Panginoon dili yung last Sunday ng buwan na ito ay may sagawa natin. Kahit na Sunday morning lang, yung evening ay live stream pa rin tayo. Okay? So, for the time being, yan muna ang pwede natin may babalita. Dahil kailangan nakasubaybay tayo sa balita. Hindi naman po pwedeng 24 hour nakatutok ka sa balita kasi marami rin pong dapat asikasuhin at gawin. Ngayon po ay alam ko handang-handa na po kayo sa mensahe ng Panginoon na ibinigay po para sa atin pagsalusaluhan at tunay po mula po sa aking puso
ang aking pasasalamat sa inyong mga panalangin, mga kapatid, at sa inyo pong pagbibigay ng oras talaga na galing sa puso, yung malalim na talagang pagnanais na kumain tayo ng salita ng Diyos, meron pa tayong matutunan sa mga bagay na sinasabi niya dito, upang kumbaga sa energy na kailangan natin ay masuplayan tayo ng patuloy na energy, sapagkat ang ating physical dito sa lupa ay palaging may struggle yan. Ang ninanais ng Diyos ay lumago, lumakas, maging matatag, steadfast yung ating inward man. Kasi pag malakas na yon, and then kilalang kilala mo talaga itong Savior mo, itong Panginoon na sinasabi natin tinanggap, ay nagiging panatag po yung kalooban. So pag panatag, ay less stress po yan. Nakalmado ka lang, ay pangiti-ngiti ka lang sa iyong pakiramdam dahil pinanghawakan mo yung promise ng Panginoon. So yan po yung masarap kasi pakiramdam. Makakakain ka ng maayos, kahit na simple lang ang pagkain, and at the same time, makakatulog ka ng maayos. Iba po kasi yung stressful yung mind ng isang tao, kasi wala po siyang pinanghawakan, lalo na kung materially speaking, hindi siya masyadong meron. No, bitin, kumbaga sa kwan. No, nakikita niya yung palabigas siya, inaubos na saan siya kukuha. Hindi nga siya makapagtrabaho, hindi siya makakalabas. So hindi siya kumikita. Nagdidepende dun sa mga magagandang loob. Halimbawa yung layunin po ng gobyerno mag-supply. No? Minsan lang, siguro dalawa. No? So yun po yung nagaganap, kaya meron pong mga pag-aalala yung mga tao. Pag pinag-usapan natin dun sa physical nilang kabuhayan, material na kabuhayan. Tayo po na mga nakakilala sa Panginoon, meron po tayong inward man, pang-eternal na po yun eh. At yung ating pangangailangan sa material at physical, siya po yung nag-promise niyan, siya yung bahala dyan. Gagawa ho at gagawa ng paraan, alam ko po marami po sa ating makapagpapatotoo niyan. Kaya po yan ay nagbibigay lalo sa atin ng kagalakan sa puso, desire, burden, and then determination, talagang gawin yung kanyang kalooban at kanya yung mga tinuturo niya, inahabilin sa atin bilang kanyang mga anak, ay siyempre ito yung dapat natin bigyan ng halaga na tulad nito sa paraang ganito ng live broadcast. Ano po? So ako nagpapasalamat din po sa ating mga kaibigan sa iba't ibang lugar na nakikinig, no, mga kapatiran, mga kaibigan dyan po sa Dubai, Qatar, no po, and then Kuwait, and then USA, meron din po dyan sa tinatawag natin Cambodia, Australia. So yun po yung mga ilang bansa, meron din sa Japan, na at least merong mga kalulo, mga anak ng Diyos dyan, na nakakasubaybay sa ating pong live stream na ginagawa nitong Magnified Bible Truth Baptist Church. At dito sa ating bansa, siyempre merong mga area, kung minsan nakakaligtaan kung banggitin yung taga Laguna, no? Yung Laguna po ay regular po natin silang tagapakinig, yung apelido nila ni Brother Vic, na Jela, ni Brother Vic. Antona, yung mga Antona family dyan sa Laguna. And then Valenzuela, of course, Macabebe, Minalin, Mexico, and then dito po sa Baliwag, no? Yan, Baliwag, Bulacan, Baguio City, Nueva Ecija. So, and then of course dito, particularly Central Luzon, no? At ako'y nagpapasalamat. Talagang galak na po galak ng aking puso. Pag nakikita kong mga tao ay at least yung salita ng Diyos ay nagiging blessing sa kanila, ay nagiging supply sa pangangailangan na lang spiritual kahit paano man lang, no? Kaya tayo po sa gabing ito ay enjoy po natin yung presence ng Panginoon, yung kanyang fellowship sa salita po niya sa atin, no? Tayo po ay kakaisa ngayon sa Spirit because ang ating desire sa mahalagang oras na ito na pinagkatiwala ng Panginoon is to hear yung kanyang salita and to be fed, no, ditong salita niya. Of course, through the Holy Spirit, as we submit ourselves, ay magiging maganda po ang impact sa life. Mararanasan mo yun. Kailangan po maramdaman natin palagi yung nauuhaw ka, parang physical na
buhay, no? Nauuhaw kapag kulang ka ng tubig, gusto mong uminom, nauuhaw ka, gusto mong kumain, no po, yun po yun. Lahat po yan ay mararamdaman ng tunay na born again, ano po, sa spiritual na aspeto. So, pwede ho ba ninyo akong samahan sa panalangin na ito na rin isipin natin na ito yung ating prayer service. So, tayo po ay saan naman anuman ang iyong ginagawa. Sa ngayon, alam ko nakikinig ka. Iwasan po natin yung distraction. At ito po yung ating gagawin. Sa sentro po tayo sa kalooban ng Panginoon. Habang po tayo nagpipray ko rito, nagpipray kayo kung sino po yung pwede nyong banggitin sa prayer ninyo as I pray here, ay sama na po ninyo, no? So, kayo ho nakakalam ng inyong situation, pangangailangan, o dapat kung sinong panalangin, baka may nag-request po sa inyo. And then, ako rin po dito, kami rin po dito sa kanya-kanyang tahanan. At harinawa po ay magkaroon po tayo ng magandang feedback, reaction sa inyo lahat na matapos po nating marinig ang salita ng Diyos sa gabing ito. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na dakila, kami nagpapasalamat sa pagpapakita mo pa ng pagtitiwala sa amin. Buhay na yung kinakalinga. Buhay na yung pinoprotektahan. Yung pang may pagpatuloy namin ng buhay para sa iyong pangalan, karangalan at kalwalhatian. Alam po namin, Panginoon, it is your will. Hangad mo ang ikalalago naming spiritual. Maging masaya ang aming buhay Kristiyano at higit sa lahat ay nakakalugod sa iyong harapan. Pagpasalamat sa lahat ng bagay at patuloy na panatag ang kaisipan at nais mo na ang aming heart and mind ay fix sa iyo, Panginoon, upang sa iyo palagi tumitingin, sa iyo palaging dumirinig, sa iyo palaging nagtitiwala, sa iyo palaging nagpapasalamat at sumusunod. So sana po ay dalangin namin ang aming mga national leaders. Nabigyan mo sila ng karampatang wisdom kailangan nila, kalakasan, protection, habang po isinasagawa nila ang kanilang responsibility para sa kapakanan ng mga kaluluwa na kanilang sinasakupan. Dahil meron kang layunin dito, Lord, na sana po ang mga kaluluwa na maabutan ang lahat ng tunay na Kristiyano sa pangangaral, pagbabahagi, paghahayag ng good news of salvation, that is the gospel of our Lord Jesus Christ, na hindi namin dapat ikahiya. At sa pamagitan noon, patuloy na pagkikipag-usap ng personal, heart-to-heart talk sa mga individual, ay napapasaya ka namin once na nagkaroon ng pong ito sa puso ng mga magiging tagapakiramdam at tagapakinig, at lalo sigit yung mga nagdesisyon na ikaw po ay kanilang kilalanin, tanggapin bilang God, nag-manifest in the flesh, became Savior, and then the one who humbled himself and became obedient unto death to pay the penalty of our sin para hindi na po kami ang magbabayad sa walang hanggang kabayaran nito, kaparusahan sa impyerno. Lord, thank you so much sa pagmumulat mo ng bagay nito. Antigin mo nawa ang damdamin ng bawat tunay na Kristiyano ay maramdaman nila yung desire, burden, and of course, lalo na po yung spirit of fear na meron po kaming nararamdaman na takot pag hindi namin gagawin at magagawa ang iyong ninanais na gawin namin hanggat may opportunity. Yung pong mga may karamdaman, Lord, tulungan mo sila. Mga lingkod mo, tumatayo, pang magpakayag ng iyong salita. Mga anak mo na nangihina po sa kanilang kabuhayan o nangihina lalo sigit sa kanilang spiritual na kalagayan. Dalangin namin, Lord, sana po malampasan namin ang sitwasyon na ito. Dahil nahangad mo ng mga tao bago sila pumanaw, maligtas sila. Kaya po itong lingkod na ito, kami po na yung mga anak sa iba't ibang lugar na nakikinig ngayon, ay tulungan mo kami na pagbalik sa normal, ayun na po yung aming pangunahing responsibility na naniisin, na sila po ay aming patutuhanan pamagitan ng iba't ibang paraan, babasahin gospel tracts, establishing friendship, invitation pang sila makarinig more and more, at marami pa pong iba. Sana, Lord, ay huwag mong alisin yung burden na yan para po ang mga taong ipipreserve mo na mabubuhay sa
after this situation, itong crisis na ito, ay maabutan sila ng taos sa puso ng mga Kristiyano na nabuo yung burden para sila po'y madala sa imbanan for salvation. Lord, sana po sa malapit na hinaharap, magkaroon na pong kaganapan to. At sa'yo walang imposible, kinikilala po namin yon. Sa'yo kami dapat manalig, hindi dapat magalala, hindi dapat mabahala. Tinuruan mo kami ng ganun, Panginoon, dahil ikaw po ang may control. Ikaw po lumikha ng lahat at ikaw po makapangyarihan ng Diyos na sa lahat. Kaya umaasa po kami, patuloy mong pag-supply ng daily needs ng iyong mga anak. Patuloy, Panginoon, na spirit of calmness, spirit of meekness, and lowliness in heart ang maramdaman ng iyong mga anak upang hindi kaligtaan ang kanyang responsibility. Sana, Lord, kung ano yung nanais mong mangyari sa gabing ito, as we hear your word, as we meditate upon them, and after this, ay hindi lamang po ito ipapasok sa isang tenga o lalabas. Wag nawang mangyari po yun sa kabilang tenga, kundi once na narinig ito, pasok agad sa puso at isipan deeply. Nang sa ganun naman ay magkaroon po ito ng manifestation, practical manifestation sa aming life. Kaya masa po kami sa pangunguna ng iyong Spiritong Banal as we devote our time sa mga salita mo na iyong binigay sa amin na aming babasahin, pagbulay-bulayin, para po makuha po ang unang bahagi ng mensahe mong ito sa paksa na iyong ilalaan sa amin. At ito, Panginoon, ay tungo po sa iyong kapurihan, kaluwalhatian. Lahat po ito, Ama, ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin yung ating Biblia sa Revelation chapter 1, mga kapatid, mga listeners po namin. Kumibo lang po kayo kung kayo nakikinig, no? At kahit paano ay kumisan ho kasi ako ay nagdadala ng pag-alala pag ang Kristiyano po hindi ko nakikita ang kanyang reaction. Supposed to be meron, no? Kasi magandang pag-ugali po yun. At kung alam mo na mayroong live stream, o may nagbalita sa iyo, pakita mo na yung interest mo, yung prayer mo, gawa mo yun. Kasi unang-unang pagpipray mo, yung mga kapatid mo sa Panginoon na sana ay makarinig din ng totoo sa puso. And of course, ang lingkod na ginagamit, mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa iba't ibang kaparaanan, sa ibang lugar, yun po responsibility natin na magdalanginan tayo dyan. And then of course, maghangad ka. Huwag ka na lang basta yung ganitong oras, alam mo yan ay kung saan ka kabilang sa church, kung ito yung prayer time ninyo, ay normally, usually, no po, ay ginagawa po natin yung pagpipresent ng ating katawan, pakikiisa, pakikipagtipon. Ngayon, wag nawa merong, no? Wag nawang magkaroon ng mga Kristiyano na habang tinatalakay dito yung salita ng Diyos, kung Kristiyano ka man, ay inatupag mo iba yun sa gadget mo. Delikado ka dyan. Kaya ang Panginoon di nagbibiro yan. So you know, lalo na bilang Kristiyano, miyembro ng Magnified Bible Truth Baptist Church, ang nararapat. Saan ka man lugar, napunta sa ibang lugar, pansamantala, di ka naman forever dyan, di tayo forever dito sa lupa, physically speaking, ay kailangan dito talaga harapin mo, bigyan ng time, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sa Revelation 1, ito po yung tatalakayin natin, merong hatiin po natin dito sa Friday yung pong part 2. Ano po? Kasi para hindi po tayo mahabol, mabilis, hindi yung binibigla natin, kailangan unawain natin to. Kumbaga sa kumakain, hindi naman pwedeng kasubong mo, ilulunukin mo. Talagang inunguya muna, nilalasa, umiikot yan sa dila, malasahan mo talaga yung pagkain. Ito pong nilalaman ng Revelation, pag-usapan po natin yung Jesus Christ, the Living One. Okay? Jesus Christ, the Living One. Sabi ng Revelation chapter 1, verse 8,
Ito, para makilala ho natin itong ating pag-uusapan. Itong Panginoong Jesucristo, the Living One. If you remember yung isa, no? Jesus Christ, the Believing One. Ano? Ito naman ay the Living One. Sabi ng verse 8, nagpakilala siya rito, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come. I want you to notice, kasi key phrase po yun, no? Which is to come, the Almighty. So yan na po yung pagpapakilala niya, no po. Alam naman natin, ang God nagmanifest in the flesh, and that is in the person of the Lord Jesus Christ. Punta po tayo doon sa verse 11. Dag tayo sa 11. Sa verse 11, saying, kasi doon sa verse 8, nagpakilala ho doon siya, beginning and the ending. Okay? Alpha and Omega, the beginning and the ending. Ito po yung completion niya sa 11, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, unto Pergamos, unto Thyatira, unto Sardis, and unto Philadelphia, and also Laodicea. Jump tayo sa verse 17. Verse 17. Ito ang nilalaman ng verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead, sabi ni John. And he laid his right hand upon me, saying unto me, huwag kang matakot, fear not, I am the first and the last. So, gusto kong tuwagay natin para unti-unti niya kasing lubos pakilalang kanyang sarili. Sino ba yung Alpha and Omega, and beginning and ending? Alright, the Lord, ang wika sa verse 8, which is to come, the Almighty. Tapos, naragdagan ng information sa verse 11, I am Alpha and Omega, alright? At tapos, the first and the last. Sa verse 17, ay nagpakilala uli siya rito, I am the first and the last. Tinuloy ang kanyang pagpapakilala sa verse 18. I am He that liveth. Ako yung nabubuhay and was dead. Meron na ho kayong idea ngayon, ano? At namatay. Nabubuhay, namatay, behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Kaya po pinakilala po ng Panginoon to ang kanyang sarili, from Alpha Omega, beginning and ending, the Lord, which is to come, the Almighty. Pagkatapos sinulit yung I am the first and the last in verse 17, I am the first and the last, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen, and have the keys of hell and of death. Sino yun? Nabubuhay na matay. Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng i-deny na siya hindi Diyos. Batay na rin sa mga salitang sinabi, pinasulat, ganyan lang po talaga dapat ang honest na nag-aaral sa salita ng Diyos kung anong sasabihin ng Panginoon. Pagkukumpara mo, ito pinagkumpara natin yung verse 8 sa verse 11, sa verse 17, and then in verse 18. Pagdating mo naman po dun sa pinakadulo na chapter ng Revelation, para makita ho natin dito, no? Kung sino itong darating na ito, alright? Ito po yung makikita natin. Inulit yan dun sa verse 13 ng chapter 22. Okay, sa verse 12 and 13. Revelation 22 verses 12 and 13. Dagdag ko lang po ito, wala dyan po sa ating notes to. And behold, I come quickly. Sino kaya itong nagsasalita na ito? And my reward is with me, to give and every man according as his work shall be. Pakilala sa verse 13. Sino yung I come quickly sa verse 12? I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Sino yun?
Alright? The Almighty, sabi ng 1:8. Very clear po yan, ano? At siya yung namatay at nabuhay forevermore. Very clear po yung sinabi. Sino ito? Blessed. Ang wika po dito sa verse 13, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Pagdating po dito sa verse 20 ng Revelation 22, He which testifieth these things saith. Pinatutuhanan po niya kasi sarili niya, pinahayag kay John, sinulat ni John, surely I'll come quickly. Binanggit po yan sa verse 12 ng 22, behold, I come quickly. Inulit yung pagpapakilala para hindi po malimutan ng mga nakakalimot. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Very clear na po yun. Binuo niya yung Revelation 1:8 and verse 11. Okay? 1:8 and verse 11. Tapos sabi po ng verse 20, He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Mga kapatid, very clear po yan. Kaya hindi po pwedeng ito ay biruin ang pakikitungo natin sa Panginoon. Ang pagtrato natin sa Panginoon, huwag mong biruin. Seryosohin mo ito. Kailangan nararamdaman mo po palagi ang pagkatakot kung ito po'y binabaliwala natin yung kanyang sinasabi, instruction. The hardest thing. Sabihin po na natin dito, no? The hardest thing. At yung pinakamahal na bagay, ginawa na po niya para sa atin. Upang maging libre ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ang pagpapatawad, ang pagtubos. Okay? Ang pagkakaroon ng buhay nating walang hanggan, libre na rin. Yung registration ng pangalan mo sa aklat ng buhay. And then libre na rin yung pag-indwell ng Holy Spirit upang tayo ay tulungan, turuan, palalahanin, palakasin, etc., etc. Walang service fee. Tayo pa ho ang pagpapalain ng Panginoon. Once na po ginawa natin yung kanyang kalooban, marami po ang magpapatotoo niyan. Marami. Kaya marami. Kaya makikita po natin dito, Jesus Christ, the living one. So, no question about that. Very clear po ang aklat ng Revelation. Para ho, nang sa ganon, ang bawat Kristiyanong naniniwala sa Panginoong Jesucristo na ito, para lalo mong makilala, napakahalaga po ng ganitong gawain. Pag-spend ng time sa salita ng Diyos. Kasi pag kilalang kilala mo, iba ho yung degree ng pananalig, kagalakan, pagsunod, pakikinig, pag siya po ang nagsasalita at kung siya po naghahabilin at nagtuturo. At kung ang Kristiyano binabaliwala, right, professing Christian, biblical Christian, ang bagay na dapat ay ganito yung attitude natin. Kaya sabi nga ng 1 Timothy, kung anong dapat niyong ugaliin sa bahay ng Diyos, right, which is the church of the living God, dapat ho yung behavior na yon na iminumula, tinuturo ng Biblia, yung po yung talagang makikita sa buhay po natin bilang mga professing Christians. And then, dagdagan po natin itong ating pinaka-intro natin dito ay Hebrews 7. Hebrews 7, then punta na tayo sa point number 1. Sa Hebrews chapter 7, verse 22 to 25. Hebrews 7, 22 to 25. By so much was Jesus made a surety of a better testament. Si merong Old Testament, yung Old Covenant ng Panginoon, no? And then in verse 23, they truly were many priests. Where? Kasi yun po yung sinundan na testamento. Because they were not suffered to continue by reason of death. Yun po yung mga nag-aak, humawak ng office ng high priest. Namamatay po mga yon. Pero ang Panginoon, di ho namamatay ito.
Siya po yung high priest ngayon, tumatayo na high priest ng lahat ng Kristiyano. Alright, balang araw po, siya yung magiging actual, literal mong King of Kings pagdating ng millennium. Okay, sabi ng verse 24, but this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood, referring to the Lord Jesus Christ, in verse 22. Wherefore he is able also to save them to the uttermost, that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Sino? Yung mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Wala hong makakalapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat kung hindi po dadaan kay Kristo na ating Panginoon. Kaya kailangan natin talaga ang tao po ay yatid sa Panginoon. Maging po ang sistema ng Old Testament under the law. Yung binigay kay Moses, very clear in John 1. The law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kaya po, ang wika po ng Galatians chapter 3, ang law, ang siyang schoolmaster natin to bring us unto Christ, para pag ikaw ay naturuan ng law na mahina ang wika ng Romans chapter 8, weak. Kaya po pinadala ang Panginoong Jesucristo, i-condemn your sin and my sin in the flesh, para makita ko niyong liwanag sa kanyang ginawa. Ngayon, dahil po yung law ay mahina, okay, at tinuturuan, pinalalahanan yung tao, all have sinned and come short of the glory of God, the wages of sin is death. Kaya po ang tao ay talaga, lahat ng tao, after na ni-reveal ng kautusan ang depekto ng tao, ang instruction ng Diyos, ang utos ng Diyos sa tao, pero all men sin. Nag-fail po ang tao, so punishable sila ng kamatayan. Ngunit, para hindi na po yan makaranas sa mga tao, sa darating na panahon, pinadala na po ang Panginoon to condemn your sin, our sin in the flesh. Yan, ang Romans 8. Okay, verse 3. And then, dinagdagan ni Peter sa 1 Peter 3:18, para po tayo ay may lapit sa Diyos. Yan, pag-uugnayin po yung mga talata na very, very clear po. Wala na ho tayo pwedeng i-question dyan. Kaya tama lang yung pahayag ni Apostle Paul in Galatians chapter 3, yung law schoolmaster, yan po yung nagturo, nagmulat sa tao para dalhin po tayo kay Kristo. Kapag hindi po lumapit kay Kristo, kailangan kilala mo yung Kristong pinag-uusapan. Pag naituruan na po yung tao, sigurado lalapit kay Kristo. Kasi siya ho yung nag-condemn ng kasalanan natin in the flesh. Kasi mahina nga yung schoolmaster, the law, ay hindi niya magawa yun. Na kung gawin mo yung kautusan, hindi nga. The more na nalalaman mo yung kautusan, the more na re-reveal ang kahinaan ng tao, ang kasalanan ng tao, yung sinfulness ng tao. That's why the one who sold, okay, ng kasalanan, nagbayad ng parusa ng kasalanan, iisa lang po, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya pag lumapit ang tao kay Jesus Christ, kinilala niya ito, tinanggap niya ito yung Savior, alright? Ito yung Lord, nagkatawan tao to pay the penalty of our sin. Then, yung tao na yung magkaroon ng paniniwala, pagtanggap kay Kristo, and that is the way, pamamagitan ni Kristo na Panginoon, ay mailapit ka na doon sa God. Pero pag hindi mo paniwalaan, ang pinapanaligan mo pa rin, ang iyong sarili, sa mabubuting gawang gagawin mo, at patuloy pa rin pananalig na ikaw po ay miyembro ng isang relihiyon na nagkiklaim na ang kanilang relihiyon, yun ang tinayo ni Kristo. Iyan ang totoo, oo. Hindi po yan ang namatay para sa ating kasalanan. Person po yung napako sa krus, hindi yung simbahan, hindi yung relihiyon, hindi ikaw.
yung pong God nag-manifest in the flesh. So clear po yan ha. Ngayon, nag-act po siya as high priest na gaya ng Old Testament. Yung sa Old Testament ay dadaan ka po sa high priest. High priest kasi ang nagdadala nung hain, offering doon sa tinatawag po nating Holy of Holies. Pag tinanggap po ng God doon, absuelto yung mga makasalanan. Okay? So, ganun lang po yun. Napakalaga po ng role ng Panginoon bilang high priest. Forever po yan. Alright? Ang wika po ng 25, wherefore He is able also to save them to the uttermost, and come unto God by Him, the Lord Jesus Christ in verse 22, seeing He ever liveth to make intercession for them. Ang laki-laki po ng liwanag ng subject na ito na minumulat ng Panginoon Jesus Christ, the Living One. So ano po yun? As the Living One, ano po ang ating Panginoong Jesucristo? As the Living One, Jesus Christ is number one. Number one. Foundation. 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 Very clear po yung Biblia. So pansinin po natin dito, same foundation ha, pagkatandaan mo, na-establish na po yung Revelation chapter 1, alright, namatay siya para kanino? Para sa atin. Ang victory, the good news, nabuhay siya maguli. Yung pagkabuhay niya maguli, forever na po yun. Hindi na ho siya mamamatay muli. Okay? Hindi na po siya mamamatay muli. Kaya po siya at the same time nag-a-act bilang high priest para po yung kasalanan ng tao ay iyain po yan dun sa Holy of Holies at yan po para matanggap po ng God. Yan po yung sistema sa Old Testament. Kaya po ngayon, yung mga high priest noon, namamatay po yun, tapos papalitan. Ang Panginoon, hindi na po. Hindi na po siya mamamatay, kaya kasi liveth forever na siya. Kaya siya po forever. So, secured ka dito. Ngayon, ano po yung una? As the Living One, Jesus Christ is foundation. Alright, titignan po natin. As foundation, He is the bedrock or basis of the church. Pag church po kasi, I'm not referring to the local church. Iba yung local church, yan po yung visible body. Nakikita sa isang lugar, isang community. While yung body ni Kristo, ito po yung tinatawag po nating spiritual body. Okay, nakikita yung physical na tao na miyembro ng physical na local church, pero yung indwelling ni Kristo, yung indwelling ng Holy Spirit, hindi mo nakikita yon. Yung bagong kapanganakan, hindi mo nakikita yon. Sila po lahat ng possessor ng buhay na walang hanggan, wherever they are, sila po yung bumubuo ng body ni Kristo. Spiritually, si Kristo ang head. Kasi ang nananahan po sa lahat ng mga Kristiyanong yan, mga believers yan, mga tumanggap kay Kristo, one Spirit lang. That is the Holy Spirit. Para naintindihan po natin yung doktrina sa Biblia, ano po? Yung local, visible manifestation po yan ng spiritual body. Kaya yung pong akin palagi sinasabi, yung Ephesians 2:6, nakikita mo bang nakaupo na doon ang mga believers kay Kristo, yung mga nakain kay Kristo? Hindi. O anong tawag mo doon? Kaya po sila yung pinapakilala ng Panginoon na body of Christ. Siya po yung head. Kaya yung head nandun po sa heavenly places. Nakain ka kay Kristo spiritually. So nakaupo ka na doon. Okay? Spiritually. Physically, nandito ka. Upo tayo sa local church. Upo tayo sa local church. Kaya ka na miyembro sa local church dahil ikaw binautismuhan ng physical water. Kay Kristo, yung main kay Kristo, ang baptism is spiritual. Holy Spirit ang nagbabaptize diyan. Kaya walang mintis yun. Totoo lahat yun. Ang nain kay Kristo, ha? Pero pwede kang main sa local church, pero not necessary nakain ka kay Kristo spiritually. Kailangan yung sinasaad sa documents ng Panginoon, which is His written word, ay umaayon dun sa claim mo. Umaayon sa paniwala mo. Kaya yan po isang bagay na po. Makikita natin,
Right. As foundation, He is the bedrock or basis of the church as the Son of the living God. Ang isa po pang synonym word nito ay cornerstone. Yan po yan. Cornerstone. Pag makikita ninyo yung cornerstone, ay kapareho din po ang kahulugan ng foundation. Okay? Tingnan natin ang Matthew 16. Sa Matthew 16, 15 to 18. Matthew 16, 15 to 18, He saith unto them, sa mga disciples, But whom say ye that I am? Sino siya? But whom say ye what I am? Sino ako sa inyo? Pagkaunawa, pagkakilala, pagkaalam, sino ako? Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the anointed one, ha? Kasi alam naman natin dito, nung pagpunta ng Panginoon natin dito, ay siya po'y na-anoint ng Spirit of God. Ngayon, siya naman ay mag-a-anoint sa lahat ng believers ng Espiritu ng Diyos. Kaya po siya ay nangako, binanggit, sa John 14:26, and John 15:26, and John 16:13 and 14. Yung Father sa John 14:26, siya po yung magpapadala, magsusugo ng banal na Espiritu, the Holy Ghost. Pagdating ng 15:26, siya po yung magpapadala. Kita nyo, yung kanilang pagiging isa sa pagiging Diyos. Kaya po yan, para naintindihan ninyo yung mga malalami, yung medyo may kalaliman na salita ng Diyos. But when you compare Scripture with the Scripture, ay maintindihan ninyong lubusan. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Sa Biblia, pag nabanggit po siya na Son of God, alam ng mga Hudyo yun, na siya po ay nagpapakilala na God. Bagaman, nakikita siya sa physical na kaanyuhan. Sa verse 17, And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Yan, di bali, yung God na Spirit, siya yung nag-reveal. Hindi doon sa paraan ng flesh. Okay? Kasi inilagay doon sa bibig, sa puso ni Peter, yung pagkakilanlan ng Panginoon. Thou art the Christ, the Son of the living God. The Messiah, alright, the Son of the living God, siya po'y God, nagmanifest in the flesh nga. John 1:1, in the beginning, alright, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then in verse 14 ng John 1, and the Word was made flesh. And then 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. Very clear po ang Biblia. Ganyan lang po naman ang pag-aaral sa Biblia. Sabi nga ng verse, verse 18, And I say also unto thee, Thou art Peter. Ikaw, Peter, ang kahulugan ng Peter, stone. Upon this rock, kasi kung si Peter, siya yung rock, upon you, dapat ganung statement, no? Upon you, but upon this rock, alangan naman siguro ba itong literal ang tuturo niya doon. And then, of course, by comparing Scripture with the Scripture, wala ka nang makikita dyan na rock pinakikilala, kundi si Jesus Christ, capital R pa, pagpunta nyo ng 1 Corinthians chapter 10. And upon this rock, I will build my church. My church. Alright, common sense. Kay Peter ba i-build yung church? Si Peter, alam naman ninyo, paano nung time na dinanay ang Panginoon? Hindi pwede doon, ano? Kasi may church. Kasi bakit? Ano ang pagkakilanlan ng church na yan? And the gates of hell shall not prevail against it. Ano sa palagay nyo? Kay Peter ba, hindi ba nag-prevail? Yung mali? Kay Peter? Kung ba itong pinag-uusapan? Ano ka? Kung maayos ang isip, siya po, tinuturo niya yung sarili niya, yung body niya kasi, diyan magsisimula yung pagpa-found. Kaya naman ang binabanggit ng Revelation chapter 1. He died and lived forever. Doon po nagsimula yung pagkakataon-tao niya. And then, kasi living one siya, no?
Ayan po yung nakita natin. Ngayon, para kumiklear po yung foundation, 1 Corinthians 3, 9 to 11. Basa na tayo ng basa. 1 Corinthians 3, 9 to 11. Remember, as living one, He is foundation. And then, kasi napakahirap po kung ang bato patay. Kailangan yung batong buhay. Yung kasing batong buhay, kung yan po yung nakalagay yan sa tubig, yan, lumalaki po yun. Lumalaki po yun. Buhay po yun eh. Buhay po yun. Yung patay, patay na talaga yun. So, yan po yung talagang picture niyan, ano? So, 1 Corinthians 3, 9 to 11. Sabi po ng verse 9, for we are laborers together with God. Sabi ni Apostle Paul, we are laborers, kasi kausap ng mga believers sa Corinth. We are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. Spiritual building po yan. Na ang pagbibuild po dyan, kung makikita nyo yung Acts 24:35, na po yung word of His grace. Yan po yun, no? Which is able to build you up. Meron bang building na binibuild pababa? Puro up po yun, ano? You are God's building. Verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. Alright, ibig sabihin pinakilala, inumpisan kinwento sa kanila, dinitalye, kung sino itong foundation nito, the living one. Alright, yan po yung ibig sabihin ni Apostle Paul dyan. And another buildeth their own, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Ibig sabihin, yung life mo po ay binibuild kay Kristo sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kasi yun lang naman po, kailangan you are willing to be fed, you are willing to be taught, you are willing to be instructed, you are willing to be corrected. Alright? Ganun lang po yun eh. Kasi kung ayaw mo yung ma-rebuke, ayaw mo yung makorek, wala kang business sa Panginoon. Kaya, kasi nandito pa tayo sa body na ito, dwelleth no good thing, sabi ni Paul sa Romans chapter 7. Kaya very clear po yung Biblia. And then 11, for other foundation can no man lay down that is laid. Ano yung na-laid na foundation? Which is Jesus Christ. So walang ibang foundation yan. Kung ang church ng mga taong nagkiklaim na ito yung tinayo ni Kristo, ano po yung ano yun? Anong tawag mo doon? Yan ay nagtayo kayo ng foundation nyo kayo. Kaya kayo. Ang nagtayo po ang foundation po si Kristo mismo. Kailangan ng tao main kay Kristo. Pag hindi ho nakain kay Kristo, hindi founded kay Kristo. Meron ba naman foundation pagkatapos nakadetach ka kay Kristo, hindi ka naman nakain? Kailangan naka-attach ka. Spiritual po yung attachment, hindi po yung physical baptism, no? Ephesians chapter 2, 19 to 22, para lumiliwanag na, no? Paliwanag po yung ating punto rito, para makilala po natin, kung kayo nagte-take note, napakagaling. Nagiging resulta sa pagkaunawa mo sa Scripture. Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. 19 to 22 ng Ephesians 2, now therefore you, sabi niya dito sa mga believers sa Efeso, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. I like that. Sambahayan ng Diyos. Paano nananahan ba sa iyo ang Diyos? Of course, marami ng talata dyan. 1 Corinthians 3, alright, 1 Corinthians 6, at maraming talata sa pamagitan ng Spirit ng Diyos na tinawag na Spirit of Christ at the same time in Romans 8:9. Okay, very clear. You fellow citizens with the saints and of the household of God. Verse 20, para lumiliwanag. And are built upon the foundation of the apostle. Sa mga apostles, nain kay Kristo yan. Kaya si Kristo, ang foundation, na-built sila. Built upon the foundation of the apostles and the prophets. New Testament prophets po yan. Hindi Old Testament. Gaya ni Agabus, New Testament yan. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Ito yung another na synonymous word or synonym na salita po ng foundation.
cornerstone. In whom, sa kanya, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. Kaya naging temple po tayo, no? Ng banal na Espiritu, lahat ng Kristiyanong born again. May mga professing Christian naman kasi, sa totoo lang, di naman born again yun. Sabi lang niya yun. Kasi, very clear naman po yung sinasabi ng Titus 1:16, they profess that they know God, but in their works they deny Him. Kaya nagiging questionable. Ang questionable ay confusion po yun. Pag questionable ka, ano ba talaga? Ano ito ba talaga? Ano, kaliwete ba ito, kanan? Ano ito, mistisyo ito? Ano? Yan. In whom are all the building fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord. In whom, another in whom. Verse 22, you also are builded together, ang wika niya, sa mga believers sa Efeso, okay? Kung saan, sinite din niya yung mga apostles and prophets, na kung saan naka-built upon the foundation. 1 Corinthians 3:11, the foundation ay ang Panginoong Jesucristo. Clear na clear, no? Kasi Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Alright, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit, capital S. Klaro na po, na po. So, lahat po ng pinanahanan ng Panginoon, sila po sinasabi ng Bibliang body ni Kristo, temple ng banal na Espiritu. Ayan po, very clear po yun. And then 2 Timothy 2:19, so anong sinasabi ng Biblia sa 2 Timothy 2:19 hinggil sa foundation nito? 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth what? Sure. Standeth sure. Ngayon, tuloy-tuloy ang basa, malalaman natin ngayon kung sino yung foundation. Having this seal, the Lord knoweth them that are His. Kahit na ho ang isang tao nagpo-profess ng Kristiyano, bumubula ang kanyang bibig, magsuot ng maraming t-shirt na siya ay Kristiyano. Alright? The Lord knoweth them that are His. Alam ng Panginoon, pwede mong ipaalam sa kapwa, pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga sa Panginoon. Kasi, kung sa Panginoon ka, talagang mababasa na kaagad sa puso mo. Sino talaga nagbabasa sa puso ng tao? Ang Panginoon. Ang kapwa natin ay dumidepende sa naririnig at action. Pag kumbaga sa kanta, magkatugma yung instrumento at saka yung tono, magkasundo. Kasundi. Anong tawag dun sa walang tono kanila, no? Mali ang tono, no? Subukan nyo magkanta yung hindi para-pareho tono. Tingnan nyo kano ang labas. The Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ayan po talagang makikita sa life niya. Lumalayo po sa iniquity, pagsalangsang, mga kasalanan. Kanino? Yung mga kung saan nameth the name of Christ. Christian. Okay? Pinangalan ang pangalang Kristo, Christ. Very clear ang Biblia. So, yan po yung foundation. Kasi po siya ang living foundation. Buhay po siyang bato. Living foundation. Ngayon, punta natin ang number 2. Ito yung number 2. Hindi lamang po siya bilang living one foundation, kundi siya po ay supply. Supply. I like this. Kaya tama po yung sinasabi niya, without me you can do nothing. Kaya pagdating mo ng Philippians 4, sa verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Pagdating ng 4:19, God shall supply all your needs. We're not talking about wants, needs. Ano kaya yung kailangan mo sa oras na yon o sa isang pagkakataon? God knows at siya yung gagawa. Okay? Ang hinahanap niya dito, yung attitude. Attitude. Tama.
Paano yung dapat proper na attitude hinggil sa supply? Of course, Matthew 6:33. Ito yung pinagkakabahalahan ng tao, nababahala sila, ganyan. Supply. Sino yung magsusupply? Siyempre, God. Kasi, siya nga ay living one. Ito yon. So, number 2, supply. He supplies and satisfies as the living water. Alright? He supplies and satisfies as the living water. Yung number 1 natin, foundation, He is the bedrock or basis of the church as the Son of the living God. Yan. Alright, very clear po yan, ano? Ang number 2 ay supply. As living one, siya po ay nagsisilbing supply. He supplies and satisfies as the living water. Kita nyo? Di ho ba, practically speaking, kahit na ho hindi ka nakakain ng ilang araw, yung ibang tao nakakayanan yun, no? Hindi sila nakakain talaga ng physical na pagkain. Ilang araw, basta't may tubig lang. Kasi 70 or more % ng body, tubig po yan. Tubig. Kaya pag ikaw ay nakakahigop ng tubig, iba ho yung pakiramdam mo. Subukan mong kumain ng physical na walang tubig. Tignan natin kung ano mangyayari. Alright, John chapter 4. Supply. Pakatandaan po natin dito. Alright, Jesus Christ is the living one. He is supply. Foundation. Number 2, supply. He supplies and satisfies us na gaya ng buhay na tubig. John 4:10, you remember itong encounter dito, doon sa Samaritan, no? Kaya mga kapatid, napakaganda ho na tayo ay magtuon ng pansin ng ganitong pag-aaral. Kasi kung hindi ka nakikinig ngayon, merong hindi nakikinig, naka-gadget lang kung ano yung mga pinag-play dyan yan, mamimiss mo talaga ito. O magiging questionable ka. Kristiyano ka ba? O sabi mo lang yun? Kasi makikita po natin sa attitude natin. Excited ka ba pag pagtitipon? Sunday school, excited ka ba? So tanong po sa ating lahat yun, tayo lang makakasagot nun. Okay? Mahirap po kasi yung nagpo-propose kasi alam ng Panginoon yung kanya. Kasi yung foundation niya sigurado eh. Kaya he that nameth the name of Christ, depart from iniquity. Kung talagang Kristiyano ka, nakakapit na sa iyong pangalang Kristo, lumayo ka na sa pagsalangsang, kasalanan, kamalian. Lumayo ka na dyan. Pag alam mong mali, layuan mo. Kasi Kristiyano ka nga eh, nameth the name of Christ eh. Kasi yung foundation, sure yun eh. O baka wala ka doon sa sure foundation, di ba yung foundation mo? So, napakaganda yung sa isip natin yun, ano? Para at least mag-guard po natin, mabantayan ang ating sarili, yung mga decision makings natin. Sabi po ng John 4:10 to 11 and 14. Jesus answered and said unto her, If thou knowest the gift of God, and kung sino it is that saith to thee, give me to drink. Kasi nung mag-meet sila, ay tubig ang pinagkakabalahan ng Samaritan, ng babae. Paglapit ng Panginoon, give me to drink. Bigyan mo ko ng tubig. Nagpaliwanag yung babae na napakahirap ka, napakalalim, nahirapang asang kumain, ay kumuha ng tubig. Right? Kaya hindi ho masagot ng babae, may bibigyan siya ng tubig, give me to drink. Ito na pala yung pagkakataon na ipakilala ng Panginoon kanyang sarili bilang living water. Kasi magbibigay nga siya ng supply. Kasi yung babae, ang pinagkabala niya tubig para may mainom. At ang tubig, pag nainom yun, later on, nauuhaw. Pero yung bibigay ni Kristo, hindi ka na mauuhaw. Yan ang contrast, ano? And then, give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given the living water. Kasi sarili niya mismo binibigay niya eh. Alright? And then, sa malawak na pagkakataon,
Pag-akyat niya, yung Holy Spirit, na hinalintulad din po sa tubig, na iniinom, siya po yung pinadala. Kaya makikita ninyo yung Godhead o yung tatlong person sa isang Diyos, pagkakaisa nila, no? And then, and he would have given the living water. Nag-react yung woman. The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with. Wala ka nga wala. Tuyo Tuyo yung balon And the well is deep, malalim. From whence then hast thou that living water? Okay, tama. Iba yung nakukuha ng babae rito. Sabi niya, saan mo kukunin yung living water? Wala nga, napakalalim nga Thou hast nothing to draw with. And the well is deep, malalim na malalim. Hindi na maabutan, kung may tubig man, di malalim. Verse 14, but whosoever drinketh of the water, nag-jump po tayo ng verse 14, after that conversation in 11 and 12 and 13, but whosoever drinketh of the water that I should give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into, how? Everlasting life. Kita nyo? Ibang water to Kaya everlasting life. You remember? Jesus Christ nagpakilala ng life. Siya yung nagpakilala, He is the way, the truth, and the life. Kaya siya yung nagbibigay ng life. Anong binibigay niya? Alright? Eternal life. Everlasting. 10:28. Nasa kanya kasi yun. Alright? Ng 1 John 5:11. Yung eternal life ay nasa sa anak. He that hath the Son hath life. He that hath not the Son of God hath not life. Yan ang nilalaman ng 1 John 5:11 and 12. So yan po, nakita natin dito, bibigyan ka ng living water. Supply. Water ang kailangan dito Kaya napakalaga po ng water. Ngayon, para lumalawak po yung kaalaman, punta na tayo ng John chapter 7, 37 to 39. Ito na po, lumalalim na pag-uusap. John 7, 37 to 39. Ang mahalaga po rito mga kapatid na kayo nakikinig, ay kailangan kilala mo ang sinasabi mo na Jesus Christ na tinanggap mong Lord and Savior. Kasi kung di mo naman masyadong kilala, dahil sa kawalan ng masyadong interes sa salita ng Diyos, pagbulay-bulay, pag-aaral, pagdidevote ng time, mas inubos natin yung time sa mga gadget, kung ano mga nakikita dyan na hindi naman kasing halaga nitong salita ng Diyos, talo ka talaga dyan. Time niya ang ginagamit mo. Lakas niya na binigay ang ginagamit natin. Kaya kailangan mag-isip po tayo ng medyo may kalaliman, something, palawakin natin ang ating unawa, para sa lahat ng pagkakataon, mapagpasalamat tayo sa Kanya. Lord, hindi po kami nakabangon kundi mo kami binangon at binigyan ng lakas. Ang dami nating pasalamatan. Kaya lang, ayaw nating express. Kaya hindi mo na-enjoy yung buhay Kristiyano, hindi nabubuo, hindi na-enjoy yung salvation, hindi na-enjoy yung fellowship ng Panginoon, hindi na-enjoy yung salita ng Diyos. Kaya po ganyan. Kasi maraming inuubos na time ang bawat isa sa bagay na kung saan ay less, kung sabihin na natin, mas less yung makukuha kaysa sa salita ng Diyos. Wala na pong higit sa salita ng Diyos. Salita niya, liveth forever yan endureth forever yan Mawala man ang tinutungtungan nating lupa at nakikita mong langit na isa itaas, yung salita niya di mawawala. Kaya nga siya yung capital W na word. Siya yung capital W, the word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 7, 37 to 39. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Alright, 38. He that believeth on me, as the Scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. 39, close parenthesis,
But this spake he of the Spirit, which they that believe on him, sa Panginoon, should receive. For the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. So, in-announce na pauna ng Panginoon, John 7. Inulit sa John 14. Inulit sa John 15. Inulit sa John 16. And then, the succeeding books of the Bible, makikita na ninyo yung fulfillment nung pinangako ng Panginoon. Kaya in other words, sa liwanag na pagkakataon sa salita, kapag na-born again ka, nag-indwell ang Holy Spirit, hindi ka na mauhaw forever. Okay? Mabubuhay ka na ng walang hanggan. Kasi nga, yung wells of water springing up into everlasting life. Makikita natin dito, ang ganda ho, no? Pag ito'y pinagbulay-bulay mo, lubos mong makikilala itong sinasabi natin tinanggap na Lord and Savior, na ito, yung God nag-manifest in the flesh, na siya po yung Alpha and Omega, the beginning and the ending, na the Lord, na siyang darating, the Almighty. Okay, very clear. Sa verse 11 ng Revelation 1, siya yung first and the last. Pag siya yung first and the last, hindi ikaw ang magtatapos. Siya. Siya yung una, siya yung wakas. Magwawakas ng buhay mo sa susunod, pero siya hindi magwawakas. Kaya siya, ang wika doon sa 17 and 18, siya yung namatay and yet live it forever. Very clear in Bible. Ayan ang darating Jesus Christ, Revelation 22. Kaya mapapansin natin dito sa verse 39, but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. Should receive. Alright? Very clear po yan. Definite. Siguradong sigurado. For the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. Pansinin natin yung 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians 12:13. Ngayon, paano tayo nain kay Kristo? Kaya kung wala yan, yan ang tubig natin ngayon, Kumbaga sa tubig, ito yung nagsisilbing tubig natin, yung Holy Spirit. At the same time, yung Panginoon, Kasi, yung Spirit of God in Romans 8:9 ay tawag din sa kanya Spirit of Christ. Isa lang yun. Dito, isa lang yun. Okay? Kaya makikita natin dito, 12:13, for by one Spirit, not two, not three, one Spirit, capital S, are we all baptized, past tense, into one body. Ito na po yung spiritual body sinasabi natin. Si Kristo yung head according, alright, doon sa Ephesians chapter 1 and Colossians chapter 1. Okay. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one water. Kita niyo yung lalim dito, no? Pinag-usapan natin dito. Ang kailangan lang natin dito kasi, comparing spiritual things with the spiritual. Yan po yung pag-aaral sa Biblia. Hindi ka po nangangailangan ng maraming books dyan. Hindi po. Dito lang po sa Biblia, sipag lang po ang kailangan natin po, tiyaga. Alright, all made to drink into one Spirit. Kaya, sino po yung naglalagay kay Kristo upang siya ay masasabing in Christ? Kasi if any man be in Christ, he is a new creature. O doon ka palang masabing new creature. Pag nain ka kay Kristo, sino ang maglalagay sa'yo sa body na yan na siya ang body ni Kristo, siya kasi siya yung head? One Spirit, the Holy Spirit. Kasi alam ng Holy Spirit na totoo ang iyong paniniwala doon sa salita na nagsisilbing sword na ginagamit niya to convict a person, ma-realize ng tao, nakakarinig ng salita ng Diyos, na itong God na ito, nag-manifest in the flesh, He humbled Himself, became obedient unto death, para lamang bayaran yung ating kasalanan. Kung na-realize mo na ikaw yung makasalanan kasi sinabi niya, lahat makasalanan. He died for all. Kung nalaman mo, maliwanag na sa'yo. So, anong gagawin mo? Of course, aminin mo, magkasala ka. Sorry po, Lord, patawad po.
Inaamin ko po makasalanan ako kasi sinabi mo. O hindi na chismis yun eh. Sinabi na ng Panginoon yun eh. Kaya doon nagpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, and then tinanggap mo siya para maging Savior mo. At hindi ang Savior mo ang iyong gawa, ang iyong pera, ang iyong religion o bautismo mo. Kasi yan kumisan, yan po actually, yan po yung naghisilbi na mga Savior ng maraming tao. Minsan isang tao, marami siyang Savior. Alin yun? Yung gawa niya, sarili niya. Alright? Yung pera niyang naitutulong, nagagawa. At saka yung religion niya, o ay ang bautismo niya. O di lima yung Savior mo, dami. Eh siya lang yung Savior na totoo, Jesus Christ. Kapag siya tinanggap mo, solved na lahat. Kasi siya yung talaga Savior eh. So tinanggap mo, sabi mo, and then Lord, eh siya lang ang Lord, one Lord. So yan po yung mga bagay na ating dapat maintindihan. 1 Corinthians 10. Nabibigyan tayo ng further na liwanag dito, hinggil po sa experience ng mga tao ng panahon ni Moses. Ngayon, binigay kay Paul ngayon ang pangyayari na yon, at ngayon makikita ko natin dito yung spiritual aspect ng mga pangyayari na yon. Physical, literal. Pero kamangha-mangha ho yung pangyayari, di ba? Kinausap lang ni Moses, kasi yun ang instruction, sinunod. Kinausap niya yung rock kasi nagmumurmur yung mga tao, walang tubig. Nasa wilderness nga eh. Ang galing ko ng mga kwento, no? Napakaganda. Kaya kailangan ko talaga dito, palagi tayo dito updated, no? Kailangan palagi ho tayong kumakain, nag-aaral sa salita ng Diyos, kasi marami po pong i-reveal ang Panginoon. Nasa attitude po natin ang mga kapatid. Kaya yun na lang po ang prayer po ng humble na, ang mababang lingkod na ito. Natanggap ko na kung hindi po siya, wala ako. Kung di po sa biyaya, di ako maligtas. Alaw akong may pagmamalaki. Alam ko aking sarili. Pero pinagukulan ako ng pansin ng Panginoon. Binigyan ako ng importansya. Yan po yung kagalakan na nagpapaluha sa akin. Kilala ko ang aking sarili. Kayo kilala niyo ang sarili niyo. At maalam mo ang magiging future mo kung eternity yung pinag-usapan. Kasi hindi sigurado yung tao kung siya tutungo. Pero gusto niya pumunta ng langit. Yan po yung issue eh. Ngayon, paano niya malalaman kung walang magpapaliwanag? Yan ang Romans chapter 10. Paano niya maunawaan kung walang mangangaral? Paano may mangangaral kung walang pinapadala? Okay? So lahat po yun. Makikita sa Romans 8:10. Kaya rito, sabi po ng 1 Corinthians 10:1-4, pinasulat ng Panginoon kay Apostle Paul ang pangyayari doon sa panahon ni Moses para maintindihan naman natin ngayon ang nire-reveal ng Diyos. Kasi ang mystery ni-reveal kay Paul mga bagay na hidden in the past, pero ni-reveal na ng Panginoon dito what that mean. Anong kahulugan nun? So 1 Corinthians 10:1-4. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant. Ganda nung opening niya, no? I would not, sana, ay maging ignorante kayo. How that all our fathers, Salaman, were under the cloud, yan po yung paglalakbay nila papunta doon sa promised land, and all passed through the sea. Yan, ang crossing nila sa sea. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Kita niyo yung isang uri ng baptism dito. Baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Pagtapat ng cloud sa kanila, alright, nasa ilalim po sila ng cloud, hindi sila sa ibabaw ng cloud. Parang yung mga salitang kwento, parang ako yung umabot sa 9 cloud. Ikasyam na, anong tawag dan? May tawag dyan eh. No? Parang lipad yan, nasa ikasyam na, anong tawag dito? Ulap. Yan. Iba yung dating doon, ibig sabihin, masarap daw yun. Yun, yung lugar na yun, no? I would not have that you should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea, were all baptized. Kinato yung word na baptized unto Moses. Nabasa ba sila? Hindi.
sa ilalim ng cloud, pero sila ho ay baptized unto Moses. Kasi siya Moses, type ni Jesus Christ. Okay? Siya po yung head. Siya po yung naglilid. Pakatandaan niyo ha. At yung kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy kay Moses para gawin niyang isang bagay, yung gawa ng Diyos through Moses. Okay? Yung gawa ng Diyos through Jesus Christ na magkatawang tao. Yan po yun. Parang ganun yun, no? We are all baptized unto Moses in the cloud, sa ilalim ng cloud yan, and in the sea. In the sea, nasa kalagitnaan ho sila ng dagat. Pero ang Panginoon ay ginawa niyang parang wall yung tubig magkabila. Talagang ginawa niyang gano'n. Kung sa totoosin, nasa ilalim sila ng sea. Kaya ang term dito ay in the cloud and in the sea. Baluto sila ng cloud. So, yan po yung uri ng baptism. Ano po yung makikita sa verse 3? Did all eat the same, what kind of meat? Spiritual meat. Ano po yung meat na yun? Di ho ba yun ang mana? Nalalaglag mula sa langit, galing sa langit, at yun ho yung kanilang kinakain habang sila'y naglalakbay. Okay? Nahihipo ho nila yun. At alam naman natin, pagdating natin ng Panginoon, ay binigyan niya ho dito yung kwento tungkol dyan sa kanyang sarili niya. Mana galing sa langit, siya galing sa langit. Para magbigay ng spiritual life. Okay, makikita mo natin dito, no? Ang ganda dito, no? Did all the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock, capital R, that followed them, and that rock was Christ. Kita nyo? Kaya siya ho yung foundation. Siya rin po yung supply. As living one. Naunawa natin ngayon. Kasi Kristo ho, siya ho yung spiritual rock. Pag sinabing I will build my church, siya ho yung foundation. Siya yung spiritual rock. Kaya para ikaw ay main kay Kristo, Holy Spirit pong gagawa nun. Pwede kang main sa local church but not necessarily Holy Spirit. Kaya physically, miyembro ka, nakain ka sa local church. Kabilang ka. Pero ang question, kabilang ka ba dun sa spiritual body? Kasi ang Holy Spirit nagbabaptize para main ka. Sa local church, physical na tao ang magbabaptize sa iyo with physical na tubig. Kay Kristo, ang Espiritu ang magbabaptize sa iyo para main ka sa spiritual rock, the foundation. Para makuha ho ninyo, so naintindihan na ho ninyo ngayon. Napakalagan makilala mo, kapatid, at ikaw nakikinig, si Kristo bilang living one. Bakit siya nabuhay maguli? Kundi siya nabuhay maguli, walang kabunanlat ng ating pinagagawa. Hindi magkakaroon ng spiritual body. Kaya hindi magkakaroon ng spiritual body. Kailangan ho, mamatay siya physically kasi yan ang una, mapapansin natin ba't nabuhay siya maguli. Yan po ang Panginoon, foundation and rock. And then let's go to the last one. Punta mo natin yung John 6. John 6. Number 3, siya po as living, of Jesus Christ as living one, is foundation, that's one. Alright? Bedrock of the church as the Son of the living God. Number 2, supply. Kasi siya po yung living water. Food. He feeds and nourishes as the living bread. Yan, living bread. Kaya yung salita ng Diyos, ay ito po ay tinapay. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Bread, physical. Alright? Yung word of God, spiritual. Spiritual bread po yan. Kasi yung dumating dito, siya po yung bread. Para ho yan ay talagang mamaterialize yung bread na yon, kailangan ho siyang mamatay.
Okay? Kaya yung flesh na yon ay although physically talagang naialay para ho natin naman makain spiritually. Okay? Very clear po yun. Yung body niya, yun po yung bread. Hindi mo naman pwedeng kainin yun literally, spiritually. Okay? Food, He feeds and nourishes as the living bread. John 6:35, tapos lundag tayo ng 48 to 51, then lundag tayo ng verse 58. Para makuha lang natin pinakabuod, no? John chapter 6, verse 35, verse 48 to 51, and then verse 58. 48 to 51, and then verse 58. Sa verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. Kanina, shall never thirst. Ito naman, shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. Kita niyo yung dalawa? Pinagsama na niya rito. So may bread ka na, meron ka pang inumin. Si Kristo lang yan. Kaya ang pananalig mo sa Panginoong Yesukristo, kapatid, ikaw nakikinig ngayon, kailangan kilala mo ito kung sino siya. As living one, foundation. Maiin ka doon sa foundation, Jesus Christ, through the Holy Spirit. Siya maglalagay sa iyo dyan. Okay, Word of God, ang palagi ho niyan, instrumento. Kumbaga sa materials ng building, okay, Word of God. Yan po yan, Word of God. Ang gagamitin po dyan para solid. Liveth forever, endureth forever. Kahit ano po, ang uri ng sakuna, hindi ho mawawasak yan. Wala. Kung yung physical body ay nasugatan, alright? Physical body. Pero yung spiritual body, wala ho. Kaya nga, the gates of hell shall not prevail against it. Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Verse 48, diretsong announcement. I am that bread of life. Verse 49, your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead. Verse 50, pagnan natin ang verse 50. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Yan. Sa verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh. Yan muna. Kailangan muna mamamatay ang body na yan, which I will give for the life of the world. Pagkabigay niya, alright, bayad ang penalty ng kasalanan ng tao forever. Kaya lang, magkakabisa lamang yan kung tatanggapin mo yung bread ng galing sa langit. Okay? Kung tatanggapin mo yon, at saka po yung ginawa niya na magbibigay sa iyo ng bread forever. Payment. Pagkatanggap mo doon sa bread na napako sa krus, and then nabuhay sa maguli, so nagsilbi siyang bread na hindi na po magugutom ang sino man tatanggap sa bread na yan. Yun ang payment. Napakaganda ho na pag-aralan ng mga ito, pagbulay-bulay. Ang gawin lang natin po, maging masipag, maging masigasig, na pagkumpara natin ang mga kasulatan. Kasi po yun ang paraan ng teacher natin, the Holy Spirit, in 1 Corinthians 2 verse 13. Okay. Ulitin natin ang verse 58. This is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna, and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Bakit? Siya yung living bread Siya yung living water Okay, siya yung Son of the Living God, foundation. Okay, kita ko ninyo, ang sarap po talaga. Sa 1 Corinthians 10:15 to 17. 1 Corinthians 10:15 to 17. Alright, verse 15. I speak as to wise men, judge ye what I say.
Ganda ng bungad niya, no? Verse 16, the cup of blessing which we bless, it is not the communion of the blood of Christ. Yan po yung suffering niya, no? The bread which we break is not the communion of the body of Christ. Okay? Sabi po doon sa verse 17, pansinin nyo, we, mga believers po ito, na kay Kristo yan, we being many are one bread and one body. And we are all partakers of that. How many bread? One bread. So lahat po ng partakers doon sa body na yon na napako sa krus for the payment of our sin, redemption of our soul, forgiveness of our sin. Alright? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, He rose from the dead para ho lahat po ng tatanggap dito sa person na ito na God na Spirit, nagbalot ng body to condemn your sin and my sin, na po, and then nabuhay maguli through the power of the Holy Spirit. Very clear ang Biblia dyan. So ngayon, tinanggap mo, so ang tinanggap mo pang-eternal lahat. As foundation, He is the Son of the living God, God siya, according to Revelation 1. Very clear. Supply siya, living water. Pag ininom mo siya, very clear. Through the Holy Spirit, yan po yun. Kasi Spirit of Christ, Romans 8:9, di ka na mauhaw. Okay? Pagbigay niya ng bagong katawan, pagbalik niya dito mga kapatid, talagang yun na yun. Hindi na magugutom, ang wika. Sa ngayon, habang nandito tayo sa body na ito, alright, nagugutom pa yun. Kaya yung mga tao na nagwawala dahil lang sa pagkain. Alright? Sa anong tawag dito? Yung supply. No? Yung tinatawag nating ayuda. Yan. So, we being many are one bread and one body. Many, pero one body lang. Kung paano po ay hinalin tulad sa dalawang mag-asawa. Dalawang mag-asawa. Physically, literally, dalawa yun, di ba? Husband and wife. Pero nung po sila ay pinag-isa, sila lang po ay one flesh na, ang tawag sa Biblia. Para i-describe po yung pagkakaisa ng lahat ng believers kay Kristo na tinawag na one body. Dahil sila pong lahat ay partakers nung one bread. Yan. So nakikita po natin dito, one bread, one body, we are all partakers of that one bread. Pansinin nyo Deuteronomy 8:3. Tatapos po tayo dito sa dalawang libro, Deuteronomy 8, tapos Jeremiah 15. At Deuteronomy 8 verse 3. Deuteronomy 8 verse 3, and He humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knowest not, addressing to the Israelites. Neither did thy fathers know, that He might make thee know that man doth not live by bread alone, bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, that man live. Noon pa ho yun, sinabi na niya yun. Yung Matthew 4:4, Luke chapter 4, verse 4. Kaya ganito po yung attitude nung mga nakaunawa doon kanyang sinabi. Kasi talking about the spiritual food. Okay? Spiritual bread, yan. Tapos yung living water, the supply, the food. Alright, living bread. Ano po sabi ng Jeremiah 15:16? Dapat maging ganito ang attitude ng lahat ng tunay na nakakilala at naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Pamamagitan po ng mga talata sa Biblia, kung ang lahat po ng bawat isa sa atin ay talagang nandun yung desire, the interest, talagang excitement na marinig mo salita ng Diyos, matutunan mo salita ng Diyos, ay hindi na po mahirap maintindihan yan. Kailangan pag during classes, present ka. Pagdating mo sa bahay, review ka. Meditate, pagkain yan eh. Kristiyano ka eh. Ala ka sa loob ng simbahan, kakain ka. Kasi you have the book. You have the complete, alright, na pangangailangan ng isang Kristiyano.
buhay sa spirit. Pero later on, hihina na po yung body na yan, the outward man, perish. Sabi in Jeremiah 15:16, Thy word were found. Mga salita mo ay aking natagpuan. And I did eat them. Hindi po yung papel, ha? And I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord, God of hosts. You remember 2 Timothy 2:19? Name it the name of Christ. Alright, natural lang, pag totoo kang ganon, kinapitan ka ng pangalan ni Kristo, Kristiyano ka, Kristiyano tayo, talaga, pag ang salita ng Diyos, talagang kumbaga sa kahit magpila kayo, gusto mong kumain Kasi totoo ka So akalain nyo, lahat ng pumipila para lang makatanggap ng aberya, yung supply, yung tulong, ay hindi po nangangailangan ng ganon, kaya siya nagpila? I don't think so. The same is true sa buhay Kristiyano. Kahit na ho yan ay pipila ka, crowded na yung simbahan. Talagang pupunta ka't pupunta. Bakit po sa mga unbeliever? Hidden. Idolaters. Pagdating po ng simbang gabi, madaling araw, dumaan ka doon sa harap ng simbahan, makikita mo mga tao hanggang sa labas. For what? So sana mas makikita po sa mga totoong Kristiyano the same attitude. Yung attitude na yun, mas matindi pa. Okay? Handa kang makinig, handa kang kumain kasi kailangan mo yun. Si Jeremiah, thy words were found, and I eat them. Thy word was unto me. I don't know unto you. Sabi ni Jeremiah, thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Salita ng Diyos po, yan ang magiging music ng buhay mo. Ang tao ho, na gutom, nang lulupay-pay, nangihina, pakainin mo, ano kaya magiging reaction nun? Lalakas, sisigla, marunong nang umiti yan. Pero nung gutom, lupay-pay ang katawan yan, hindi mo ho yan mapasaya yun. Pagkain ang kailangan niya at that time. For I am called by thy name, O Lord, God of hosts. Mga kapatid, sa tatlo na ito, sana po ay lalo kang magagalak sa iyong puso. Pagkat sa salita ng Diyos, na-feed ka, na-feed ako, tayong lahat. Kasi binigyan mo ng importansya, binigyan natin ng importansya. Kasi live it forever ang kanyang salita. Nakilala mo pa ang Savior at Lord na sinasabi natin, tinanggap. Foundation as living one, He is foundation. He is supply. He is food. Kung Kristiyano ka, meron kang inward man, nangangailangan po yan kung bagong panganak ka, as newborn babe, the sire, the sincere milk of the world. Kung matagal ka ng Kristiyano, hindi ka na babe. May edad ka na. Ini-expect na ng Diyos kasi may liability na yan. Meron na tayong pananagutan dyan. Tiniis tayo ng Panginoon mula nung bago tayo may silang hanggang may silang muli, babe tayo. Gumamit ng tao para tutukan tayo, magpakain ng kanyang pagkain. And then lumaki ka na. Anong kailangan mo? Manatili kang pinapakain? Pasyalan mo ang Hebrews chapter 6 na dapat ang wika nga ng Panginoon, tagapagturo ka na. Muli kang babalikan para ikaw ay painumin ng milk na bilang babe. So, tanong po sa ating lahat yun. Kapatid, sa haba ng panahon na nagprofess ka, tayo bilang Kristiyano, ano na po ang kalagayan natin bilang Kristiyano? Sa haba ng panahon na yan, mananatili ba tayong irresponsible kung ganun tayo?
or manatili na tayong kikilos at gagalaw. Kumbaga sa tahanan, pag lumaki na ang mga bata, nagtutulungan na yan. Nagtutulungan na yan. Sa pamagitan ng pagtutulungan, ay nagiging magaan po ang responsibility na ginagawa ng buong pamilya because everybody contributes, everybody helps, everybody is concerned. Napansin nyo? Ganyang kakahalaga, kapatid. As a member of the local body ng Panginoon, Magnified Bible Truth, o ikaw man nagikinig kung saan ka mang kabilang, gawin mo yung part mo as member of God's family. Matagal ka ng professing marahil, but we need to do that. Pag hindi natin nagagawa yung tama, pagdating ng ganyan, what do you think? Babe, Hebrews chapter 6, na supposed to be teacher na tayo. Ibig sabihin, pwede mo nang ibahagi, turo sa iba. Basically, about the gospel of the Lord Jesus Christ, na masasabi mo sa iyong sarili, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe. Pag hindi siya naniwala, kanya na po yun. All we have to do, just preach yung gospel ng Panginoon. Yun po ay inatang ng Panginoon sa atin, balikat, upang gawin yun. At hindi mo magagawa yun kung ikaw ay nananatiling babe. Kailangan kang alagaan, pero hindi ka na siguro babe, ikaw nakikinig. Mahaba ng panahon ang ginugol mo. Kung merong ka mang kakulangan ng kalakasan, it is your fault, not others' fault. May pagkain inahapag, hindi ka kumain, wala ka. So, yun po yung mga bagay na dapat nating unawain at tindihin. Nasasaktan ng Panginoon. Nalulungkot ang banal na Espiritu. Napapahiya ang Panginoon. Kasi dapat, alam na natin ang mga bagay na ayaw niya at mga bagay na gusto niya. Kaya hanggat may opportunity, kumilos na po. Kasi baka biglang mag-rapture, haharap tayo sa judgment seat of Christ, lahat po ito ay ating iaharap na pananagutan. Kung nagkulang tayo, it will affect yung pong pagbibigay ng honor at reward. Kasi, kumbaga sa kwan, ay talagang pinaghandaan, pinaghirapan ng Panginoon to prepare those reward. Kasi magre-reign nga sa dito sa lupa ng 1,000 taon, ang body niya, glorious body, lahat po ng mga believers today, naligtas by grace through faith sa Kanya, sila po yung magkakaroon ng glorious body, while yung mga saints sa tribulation, yung mga nagtiis hanggang sa wakas, ay hindi po sila glorified body papasok sa tribulation. Sila ho yung mag-multiply na mag-multiply doon. Tayo naman, ang in-expect ng Panginoon, makakasama niya sa pagre-reign kasi maraming nations kahit paano ang papasok dyan sa millennium na paghaharian ng hari ng mga hari upang sana ay kabilang ka dun sa maghahari na yon, na ikaw yung kabilang dun sa mga plural kings ng King of Kings. Kaya mga kapatid, sana ho kung na-realize mo yung failure natin, bagay, and then you have now the burden and desire na i-please natin ang Panginoon hanggat tayo nabubuhay, maluwalhati. Tanggapin natin, kainin yung salita ng Diyos upang, sabi nga ni Jeremiah, thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Are you rejoicing? Alam mo, kahit na ikaw ay salat, marahil sabihin na natin, sa material things, pangkaraniwang tao na hindi ka pareho ng iba, and yet you are rejoicing sa puso mo because you eat yung salita ng Diyos on the regular basis or regularly. Kapatid, this is the right moment na pwede mong pasalamatan ng Panginoon. Naliwanagan tayo, na-realize natin kung may pagkukulang tayo,
may pagkakamali, and then nahamon ka, ilapit mo sa Panginoon sa prayer. Ikaw po na kaibigan, maaaring just happen na nakarinig ka rito because of your friend, okay? O mga kamag-anak na nakakilala na sa Panginoon. Alam mo, hindi ka tutungo ng langit kung walang kabayaran. Ang payment going to heaven, binayaran ni Kristo. Pero hindi yan may papasa sa iyo, yung libre na yun. Hindi yan may bibilang sa iyo kung hindi mo paniniwalaan ng buong puso na totoo yun, na ang gumawa lamang ang Panginoon. At higit sa lahat, nung namatay siya, tapos na yung pagbabayad ng kasalanan, ang tagumpay, ang pagkabuhay na maguli, yun po yung nag-seal ng tagumpay upang pagtanggap natin sa Panginoon ay maging possessor ka ng buhay na walang hanggan, forgiven na yung sin mo, mamatay ka man anong oras, wala ka ng pananagutan babayaran sa impyerno because He paid it all. He paid it all. Gawin mo lang. Dumulog ka, kausapin mo ng buong puso. Aminin mo makasalanan ka, admit. Then, hingi ka ng tawad. Ibig sabihin, ang pagbibigay ng kapatawaran is on the basis ng kanyang shed blood. Hindi po sa kabaitan. Hindi sa simbahan. Hindi bautismo sa tubig. Blood niya ang basihan. Doon lang po yun. Ang pagkabuhay mamaguli ang magsasagawa niyan, Holy Spirit. Kung paano ginawa ng Holy Spirit yun sa Panginoon kasi siya ay anointed with the Holy Ghost. Tayo po'y manalangin at kausapin mo ng buong puso. Kung di mo pa ginawa yun, humingi ka ng tawad, paniwalaan mo, Jesus Christ ay God, nag-manifest in the flesh, and then tanggapin mo yung payment niya. At pinapaniwala ang buong puso, kung wala yung payment na yun, tayo magbabayad. Gawin mo. Sabihin mo sa Kanya, Lord, patawad po. Naamin ko po, makasalanan ko, I cannot save myself. Hindi ako pwede makapunta ng langit kundi ka tatanggapin because you are the way, the truth, and the life. No man cometh unto your Father, but sa pamagitan mo lang. And then, tanggapin mo siya, Lord. Ngayon din, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord, give me your life. Give me your spirit. Patawad po. Thank you. Yan ang gagawin mo habang tayo nananalangin. Ama namin Diyos at dakila, maraming salamat po sa aking mga kapatid. Patuloy na nagpapahalaga at nagmamahal, sumusubaybay sa pagpapahayag ng iyong salita. Salamat po at patuloy mo kaming tinatawagan ng pansin. Pangmaramdaman namin ang burden, desire, na maging bahagi ng iyong ministry as one body. I-reach out yung mga lost para ho sila ay mailipat from darkness unto light and from the power of Satan unto God. Maraming salamat sa availability pa rin ng iyong biyaya at kahabagan upang makapagpatuloy kami sa masigasig at masayang pamumuhay na ganito. Nang salita mo ang siyang magiging kagaalakan ng aming puso. Kahit na marahil ay nakakaranas po ng kasalatan sa physical at material na pangangailangan. And yet, we still have your word sapagkat ito magbibigay ng rejoicing sa aming mga puso. Salamat, Lord, sa oras pang ginugugol mo sa amin. Malasama, hindi ho kami magsasawa, magpurit, magpasalamat sa iyo at magtiwala, sumunod sa iyong likuran, at pagtiwalaan ka sa lahat ng sandali. Kung pwede, Lord, kung pwede po, ay matapos na po ito sa madaling panahon upang ang iyong mga anak sa mga nakaraang mga araw, hinamon mo kami sa iyong salita, pinalalahanan mo kami, tinuruan, in-enlighten, upang wala na ho kaming may dadahilan na habang may opportunity, gawin namin ang pagmamahal sa aming kapwa na gaya ng pangalawang mong utos, na gaya ng aming sarili. Niligtas mo kami by your grace. Kailangan din nilang maligtas by your grace. Pamamagitan ng effort ng bawat isa,
na totoong Kristiyano, balitaan sila, pakilala ka, sabihin po ang kabuuan ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Jesucristo. Thank you, Lord, sa mapayapat matiwasay masaya, blessed na moment na may taas ang iyong salita, mapagsalusaluhan. Gabayan mo po kami sa darating na mga oras. Sa pagtulog namin ngayong gabi, ingatan mo kami. Na sana patuloy namin maiisip kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig sa amin. Kung gaano, Panginoong, kadakila, kayaman ang iyong biyaya at kahabagan. Gabayan mo po ang mga kapatid, lahat ng mga listeners, patuloy mo silang hipuin ng kanilang mga puso. Sana po sa bawat bagay na nabibless sila, maging expressive sila ng pagpapatuto at pasasalamat. Lord, thank you again. Ang lahat po ito ay aming hinihiling pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. And all the people say, Amen. Maraming pong salamat mga kapatid. Alright, kung ano po ang inyong reaction, kung naging blessing po ito, just say on. Okay, let us know. Then God bless you all. Good night.